Hello Carawelos, mabuhay! This is Gaysal Ortega again and welcome back to my YouTube channel. Kamusta po kayong lahat? Good morning, good afternoon, good evening. Anong mga oras kayo nanonood sa akin ngayon? Maraming pong salamat sa mga bago ko dyan subscriber, returning viewers. Thank you so much sa suporta. Sa mga hindi pa po dyan nakasubscribe, please subscribe my YouTube channel, Gaysal Ortega, and click the notification bell below para update kayo when it comes na maglabas ako ng aking mga video. At natapos na nga ang Miss Grand International at saka Miss International Beauty Pageant at nakakaloka yung mga resulta. Yung isang pageant nakakainis, yung isang pageant masaya lang. Di ganun yung leveling ng mga dalawang pageant na magkasunod. Siyempre, ipagkumpara natin ang mga pa-eksena, ipagkumpara natin yung mga pangabog, ipagkumpara natin yung mga kung ano ba talaga ang best pageant, kung sino ba talaga ang dapat na supportang pageant, kung sino ba talaga ang legit na pageant dito sa dalawa, Miss Grand or Miss International, diba? Punta muna tayo dito sa kanilang production value. Napakaganda talaga ng Miss Grand. Priyagapa diba? Sa creatives na creatives ang gumagawa ng stage, lighting, everything, bongga. Yun lang. The rest is wala lang. Ang Miss International, to be fair, sa Miss International, nag-improve ang lighting, nag-improve ang stage, nag-improve ang host, nag-improve ang lahat, at sana next ay English na talaga lahat. Wala ng Japan eksena, no? Pero lahat nag-improve, maganda. Punta naman tayo dito sa quality ng contestant. Quality ng Miss Grand, sinasabi ko nga sa inyo before, at least dumadami na yung mga quality girls. Umaabot ng mga 30, umaabot ng mga 20, o diba? Unlike before na 10-10 lang din. Dito sa Miss International, tulogo lang naman. Quality Barbie, quality, grabe, lambutan ang labanan dito sa Miss International. As in, super quality talaga yung mga girls dito. Grabe, walang itulak kabigin sa sobrang ganda. Ligwak ang Miss Grand, panalo ang Miss International. Sa quality ng pageant, dito tayo. Ligwak na naman ang Miss Grand kasi wala tong drama. Ang Miss International, masaya lang. Yung vibe niya is masaya lang yung feeling, although nandun yung bagot din minsan. Pero to be honest, naging masaya ako sa duration ng pageant. Unlike doon sa kabila na maganda nga yung production, ang tsaka naman ng eksena ng mga duration. Yung mga may magic kung bakit nakapasok sa ganito kasi host country pala, or next year magiging host country, pasok sa ganyan, kakaloka. Pero ang Miss International, wala lang. Kabahan ka na kung hindi ka Barbie, hindi ka makakapasok. Kasi lahat na pumasok sa top 16, plakado. Lahat na pumasok sa top 7, plakado. Walang question na nakapasok sila doon. Wala ka malang, ay, bakit siya nakapasok? Walang ganong feeling. Ay, bakit nandun siya? Walang ganong feeling. Kasi, deserving lahat dahil sa bongga at quality nga ng contestant. Dito na sa Miss Grand Philippines, may pamasok sa top 20. Ay, bakit wala si ganito? O diba sa Miss International, hindi tayo naghanap. Kung sino yung mga hindi nakapasok. Talagang nag-concentrate na lang tayo doon sa nakapasok. Sa Miss Grand, hahanapin mo talaga kasi nga, bakit nandito to? Mga ganong level pa. Tapos sa top 10 naman sa Miss Grand, ay hinahanap ulit tayo. Bakit wala si ganito? Sa Miss International, wali. Yung top 15 nila, ay yung top 7 nila, walang question. Talaga lang naman. Talagang hindi mo hahanapin kasi sino ilalaglag mo? Sa Miss Grand, mukhang dalawa lang yung bongga. Pwede mo yung ilaglag lahat. Mga ganun yung feeling. Sa top 5, Diyos ko, Puryagaba. Tatlo lang yung deserving. Tapos isiningit ang host country at saka host country next year. Na walang ka-deserve. Walang nga ikaw maintindihan sa speech nila. Walang nga ikaw maintindihan sa eksena naman. Hindi naman kabonggahan yung gown. Pero pumasok. Diba? Saan ang galing ang moment? Miss International, pagtawag ng top 5,
manghihinayang ka doon sa dalawa kasi deserve din naman nila ng manghihinayang ka doon sa hindi natawag kasi deserving din nila yung spot, pero wala ka ng paglalagyan kasi nga okupado na ng lahat ng magagaling. O, ganun yung feeling sa Miss International. Nakakaloka. Sa Miss International, international judges, talaga lang naman, nandun ang mga kung ano-ano pang sektor ng gobyerno, kultura, whatsoever, nandun. Miss Grand International, why? Why pinapakitang judges? Talaga lang naman. Kaya pala nakakapasok ang host country at host country next year kasi wala naman judges, wala namang basis. Pero kung may judges yun, nakakaloka. Sa Miss International, after the segment, may tabulation. Sa Miss Grand International, after the segment, top 5 or halimbawa after swimsuit competition, may top 10 na agad. Ha? Wala na. Kakaloka talaga. O, minagic lang yan talaga yung resulta sa top 10 at saka sa top 5. Kasi after ng gown competition, nandiyan na agad yung result. Nakaka-exit lang ni Miss Vietnam. Pagpasok ng host, nasa kanya na yung result. Ano yun? Magic is real. Pero wala naman tayong magagawa dyan. My gosh. So, ayun. Yun ang pagkakaiba ng Miss Grand International at saka Miss International. Pero parehas pa rin pageant. Wala naman tayong magagawa. Support po natin. Kasi, alam mo naman, ito yung ating trabaho. So, support natin. Ikumpara natin ngayon ang runners-up and winners ng Miss Grand International at Miss International. Punta muna tayo dito sa fourth runner-up ng Miss International. Si Bolivia Vanessa Hayes Cat. Barbie. Tapos punta naman tayo dito sa Miss Grand International, fourth runner-up from Vietnam. Lee Wang Pong. Barbie Wichi. Charot lang. Hindi, maganda naman si Vietnam. Saan banda? Charot lang. Ay, sige na nga. Oh. Sige, maganda na, pwede na. Pero lamang itong si Miss International. Punta naman tayo sa third runner-up ng Miss International. Nicole Borromeo ng Pilipinas. Punta naman tayo dito sa third runner-up ng Miss Grand International. USA, Stephanie Mercado. O, diba? Pinakuluan. Ito naman, buto-buto hindi na pwedeng lumambot. Charot lang. Ito yung hindi malambot. Ito, pinakuluan talaga. Itong baga, ano talaga to eh. Pang pressure cooker to. Ito, wala nang chance. Buto-buto kasi siya. Nakakaloka. Punta naman tayo dito sa second runner-up. Miss International, Peru, Camila Diaz Daneri. At second runner-up sa Miss Grand International, Colombia, Maria Alejandra Lopez. Oh, alam naman nyo kung anong nakita. Miss International, baby face. Miss Grand International, matured. Ang tita ninyo at ang pamangkin. O, diba, napakalayo ng discrepancy. Nakakaloka. Ito na pinakabongga sa lahat. First runner-up, Colombia, Sofia Oseo Luna. First runner-up ng Miss Grand International, Myanmar, Ninilin Ian. Diba? Nakakaloka. Ikaw ba naman may isang reyna at isang katulong? Nakakatawa yung katulong at saka reyna. Anong comparison dito? Be. Manigas ka na lang, be. Wala nang i-advance yung katulong for the day mo. Kaya ayun, nakakaloka. So punta naman tayo sa winner. Sa winner ng bonggang-bongga. Yung Miss International, Andrea Rubio. Grabe. Diyosa, Barbie, plakado, wala kang maipipinta sa mukha. Perfect. Make-up, less make-up. Panalo. Dito naman sa Miss Grand International Peru, Luciana Foster. Mabuti na lang maganda. Mabuti na lang maganda yung ipinanalo nila.
Dahil kung hindi, nakakaloka talaga. Pinagtawanan sila ng Miss International sa kanilang placement sa top 5. Mabuti nga lang itong si Miss, pero plakado din talaga yung makeup. Okay lang, maganda naman din naman talaga. Kumbaga, kaya namang lumaban. Pero when it comes to speaking skills and credentials, panalo itong Miss International. Yung malambot na, Barbie na, prinsesa na, Reyna pa, talaga lang naman, wala ka nang maipipintas. Parang pa siya, prim and proper, gumalaw, o diba? Talagang hindi clumsy. Ito, okay naman si Luciana, wala naman tayong problema, no? Kasi magaling naman talaga lang siyang queen, maganda. Yun nga lang talaga, napunta siya doon sa nakakalokang pageant ng mundo. Nakakaloka ang magic in the top 5, nakakaloka. Ayun, so marami talagang magbe-versus, marami magkukumpara, syempre. Kaya ang Miss International, kahit boring ang production nila, boring ang pageant nila, nagsistay pa rin sila as alpha pageant kasi nga sa quality na meron sila. Kaya kahit ang bongga na ng production ng Miss Grand na ito, kahit na plakado lahat, panalo lahat yung mga pa-events nila, paano ba naman kasi yung mga result? Paano mo mga ilalagay sa alpha pageant yung mga ganang bagay? Nakakaloka, ang cheap, puchu. So mabuti na lang nag-corona sila ng bongga, kung hindi talaga nakakaloka. Ay nako. Alam ko namang nag-comparison ako. So, matuwa na lang kayo sa mga eksena ko. Matuwa na lang kayo sa mga pa-eksena ko. Maraming salamat sa suporta ninyo. At sana ay support pa natin ang Miss Grand International kahit wala na kayong amor. At syempre, ang Miss International na pa-level up naman, ang pa-level up yung kanilang competition. There you go, guys. Ano ang masasabi ninyo sa pag-compare ko sa mga winners ng Miss Grand International at Miss Supra na, Miss Grand International at saka Miss International. Comment down below lang kayo. Syempre, kailangan natin pagtawanan ng bongga yung mga pangyayari sa mga mundo ng pageantry. At bukas, iba ng content yung gagawin natin, hindi na sila. There you go, guys. Maraming salamat din sa Twin Days. Kaya hanggang sa muli, paalam!